Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong araw matapos makita sa mga video footage ang pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. sa isang insidente ng pagnanakaw mula sa Kabandang Bayan. Ayon sa mga ulat, ang video ay nagpapakita ng ilang hindi pakilalang tao na kumukuha ng mga pondo mula sa gobyerno sa isang lihim na operasyon sa loob ng Malacanang. Ang mga imahe at video na kumakalat ngayon ay nagpatibay sa mga paratang laban sa administrasyon na nagdudulot ng mas matinding galit mula sa mamamayan. Dahil dito, Tamba ay isang indikasyon na lumalala na ang krisis sa gobyerno at may mga balitang susunod na raw ang pag-aresto sa iba pang mga miyembro ng administrasyon. Ang pag-aresto kay Tambalus Rose ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga politiko at mamamayan. Marami ang mga lider ng bansa ang nagsabi na ito ay marahil ang simula ng pagbagsak ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa ilang mga eksperto, hindi malabong masundan pa ito ng pag-aresto kay Pangulong Kuting at sa kanyang asawa na si Lizata Nasma sa mga susunod na linggo. Ang mga isyu ng katiwalian at pagdinig lang sa gobyerno ay patuloy na sumabog kahit malaki ang posibilidad na tuluyan ng mawalan ng kapangyarihan ang mga Marcos sa Malacanang. Sa ngayon tinitignan ng publiko at mga eksperto ang magiging habang ng gobyerno hinggil sa mga kasong ito. Tinututok din ang mga mamamayan sa magiging reaksyon ni Kuting at Lizata Nasma kung paano nila haharapin ang matinding mga paratang laban sa kanila habang patuloy ang mga developments. Isang tanong ang bumago, magtatagumpay kaya ang mga hambal laban sa mga Marcos o magagawa nilang mapanatili ang kanilang kapangyarihan? At yan ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga tuliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang kanilang alignment dyan sa kanilang January 31 na rally is in Inday Sara. I know that for a fact. Yeah. Like, you know. Yeah. So, alam ko mga, mga FUCK talaga to mga to eh. Alam mo yon? Mga FUCK-ERS talaga yung mga yan. So, ngayon, mga kababayan, nagkamali ba si Palangganin nyo? Hi, Orlando Nicolas, how are you doing? Okay. Tama ba si Inday Marlica ninyo? Ano pa ang mga chika ninyo? Yeah, huwag kayo magtiwala. Kaya huwag kayo pumunta. Okay? No. Huwag kayong pumunta doon sa EDSA nila. Kasi yan, magkakasabwat yung mga yan. Ang pulawan at dilawan, pulahan at dilaw ng mga politiko, magkakasabwat yan. Huwag kayong magtiwala dyan. Gagamitin lang kayo. Na kunwari sila ay para sa bayan, nagsasalita, yung galing-galing naman niya, nagsasalita against sa PhilHealth kasi yan ang drama niya, interview dito, nakasama pa nga ni Sas yun eh. Si Sas naman kasi, open yan sa lahat eh, mabait yan kasi si baby girl. Ako, hindi ako mabait, hindi ako kasing bait niya. So anyway, I don't trust them. So anyway, mga kababayan, nagsasalta ka sa PhilHealth na, uy, concern ka. But you keep your mouth shut sa vice scam. Tapos hindi ka nagsasalta sa ibang pagnanakaw ni Bangag katulad ni Risa Ontiveros. Anong ibig sabihin yan? Hindi totoong mahal nila ang bayan, hindi totoo para sila sa katotohanan. They're there para linlangin kayo at pasakayin kayo para madagdagan yung followers nila. Ganun lang yon. So if I were you, block them or unfollow them. Wala naman kayo makukuha. You talk about PhilHealth na nagsalta lang ng PhilHealth, dapat ganito, hindi dapat hindi dapat zero budget yan. Excuse me. Andyan si Vic Rodriguez. Andyan si Inday Sara. Andito ako, andyan ka na nagsasalta. It's the same thing ang sinasabi. Yun na mas nauna pa nga tayo nagsalta. It's the same thing. Yung ating pangunawa at pagbigay ng mga salaysay dyan. Tapos tignan nyo ngayon. Tahimik, sabi ni James Cloud, tahimik si Magno sa heavy luggage. Ayun na nga. Kasi kung for the people ka, para ka sa Pilipino, hindi ka mamimili ng issue ng pagnanakaw. Ito lang yung pipiliin ko, PhilHealth lang kasi ganito. Yung bribery ni Romualdez, yung kidnapping ni Lisa Tanas, yung smuggling ni Lisa Tanas at ni Marcos, tatahimik ako. Hindi ganyan makikipaglaban.
ang isang mapagmahal sa bayan. Kung totoong mahal mo ang bayan. Wala kang iniinda na takot, kaya mong banggain ang mga bangag kapag ang nararamdaman ng puso mo ay para sa Pilipino. Pero kung magsasalta ka lang about PhilHealth, kasi in at daming nagsasalta, gusto mo lang madagdagan ng followers mo at gusto mo malinlang ang mga Duterte supporters o even not Duterte supporters, mga taong bayan na galit na sa bangag na ito, kitang-kita nyo naman. Hindi nila kayang magtaya ng alindog katulad ko, katulad ni Sas. Pareho kami niya, nagtataya ng alindog. Diba? Binabangga namin ang mga demonyo. Tandaan nyo, Sas Rogando Sosot, Maharlika versus Mel Robles. Dahil pareho kami ni Sas na nag-expose ng kahayupan ng mga black ops nila Lisa Tanas. And now look at you guys. Yung nalalapit na pagpapatawag sa mga vloggers, ipapakulong kayo, iko-contempt kayo. Samantalang si Bangag ay what? Nagpapardon ng mga sangkot o na-charge na ng pagnanakaw sa bayan. Samantala, si Colonel Grijaldo ay nakakulong pa rin sa Station 6. By the way, napaibot sa atin ang ating mga palanggang mga pulis. Kaya alam nyo, mga palangga ko mga pulis, kayo lahat, AFP, alam nyo naman di ako galit sa inyo. Yung mga demonyo lang talaga. May nag-message sa akin. Miss Maharlika, nakakaawa si Colonel Grijaldo. Porque po ba hindi siya PMAyer? Hindi siya pinoprotektahan ng mga ng mga PMAyers? Nakakulong pa rin, pero samantala po si General Wilkins Villanueva ay napalaya na. Right? Napalaya na siya. So it's good na mapalaya siya kasi nga nag-aaklas ang mga PMAyers na nawagan. Sana sir kayo din ng mga PMAyers, wag din kayo selective. 'Di ba? Kung mahal nyo si Wilkins at sa tingin niyo ay nagrabyado siya ng Wadcom, which is true naman, bakit hindi din kayo magsalita dito kay Colonel Grijaldo even though hindi siya PMA graduate? Yan ang nakarating sa akin galing sa isang pulis. You know, kilala mo, si Madam yun, babaeng pulis. Miss Marlica, kawawa naman kami na hindi kami graduate ng PMA. Si Colonel Grijaldo, nakabaro namin hanggang ngayon, nakakulong pa. So kayo dyan, mga general, believe naman na sana ako sa inyo. Di ba yung mga nananawagan? Pero bakit kay General Wilkins lang dahil nga siya PMA? Yun po yung sentimiento ng tao eh. Dapat manindigan din kayo sa kabaro ninyo kay Colonel Grijaldo na ginigipit ngayon at patuloy na nakakulong. Samantala, ang kawatan na si Mabilog, ang sangkot sa pulburo na hindi dapat yan pardon, ay na-pardon at pwede pang makatakbong muli. Kita nyo? Samantala yung kabaro ninyo, nanindigan lang, nagsabi ng kanyang nalalaman, personal knowledge sa Senado, gustong gustong i-twist ng mga buwaka ng ina dyan sa Congress, yung mga buwaka ng inang mga kawatang, mga jutang ginemes, hindi pa kayo bawian ng buhay lahat at pumantay ang mga paa ninyong mga hanayupa kayo. Diba? Gusto nilang i-twist. Ngayon nakakulong si Colonel Grijaldo. Ngayon, ang mga vloggers, ang sabi ng ni Fernandez, ipapatawag nila yung mga vloggers kasi daw, kailangan managot. Di ba? Papanagutin nila. Yan sila barbers kasi natitaint yung, nasisira yung House of Crooks nila. My God, panglilin lang niya. Alam niyo kung bakit nila ipapatawag din yan? Maliban sa gigil na gigil sila sa mga vloggers, another way na pagtatakip nila dito sa vice scam na ginawa nila at gusto nilang makalimutan, mga kapalangga. Gusto nilang makalimutan ninyo ang issue dito sa vice scam na ito na dapat ito ay binibigyan, kung gusto talaga nila imbestigahan dyan sa Kongreso at Senado, iimbestigahan nila. But again, hindi sila mag-iimbestiga sa kanilang mga sariling pagnanakaw. Kaya nga, sabi ko nga, although alam naman natin na sinusungal-ngalan na ni Lisa Tanas, ni Bangag ng pera ng bayan,
ang mga tiwaling AFP, ang mga tiwaling nasa PNP, lahat yung mga hinayupak na yan, na mga katulad ni Marbil at ni Au Browner at iba pa, ni Gibo, lahat yung mga hinayupak na yan. Nasusungal-ngalan yan. Nasusungal-ngalan sila sa bunganga ng mga bangag. O iba sa kanila siguro bangag. Kaya wala na talagang pag-asa kayo. Walang-wala na hanggat hindi kayo kumikilos. Pero panawagan uli, sa January 31, huwag kayo sumama dyan sa EDSA na yan dahil pulawan yan. Mga kakampi yan ni Bangag. Kunyari lang yan, drama-drama. Okay? Huwag kayong sumama dyan, mga kababayan. Ngayon, ano pa ang mga eksena? Ito, update ko lang sa inyo. Alam nyo ba, today, I think 2 eroplano ang na-deport na mga kriminal na illegal dito sa Amerika, pinabalik sa Colombia kung saan sila galing. Alam mo bang hindi tinanggap ng kanilang president, what's the name, Petro? Si Petro, President Petro ng Colombia, hindi tinanggap itong mga kriminal nilang mga Colombians na pinagdadampot dito sa Amerika dahil may mga kaso. Sila talaga yung unang sinampulan. Okay? Ngayon, natin. Yes, here we go. Okay, so ngayon, mga palangga, hindi tinanggap ng ng president ng Colombia yung kanilang mga tao. Ano ginawa ni Lolo Trump? 'Di ba? So nagkaroon ng order si Trump na taksa, singilin ng tariff ang Colombia ng 25% at within the week 50% yung kanilang mga produkto papasok dito at kakansalihin ang mga passport ng mga Colombians like mga politiko. Hi, Remy. Oh, 'di ba? Ang galing, 'di ba? Ang galing dito. Ang ganda-ganda ng mga nangyayari ngayon kasi nababawasan na ang Okay, nababawasan na ang mga kawatan. Ang unang-una talaga dito, ano to? Ayan. Ang sabi dito, mga palangga, 25%, ayan. Pinatawa ni Trump ng 25% tariff ang lahat ng Colombian goods or papasok dito sa Amerika. Ngayon, ay akalain mo naman ayaw papasukin yung kababayan nilang mga kriminal. Nakakaloka, 'di ba? Kasi pinagdadampot na yung mga kriminal dito. Tapos binalik sa Colombia. Mga Colombiano yun eh. Ayaw nilang tanggapin. Di binigyan sila ng sample na bonggang-bongga. Gustavo Petro, President ng Colombia, sabi ni Colasa. O, di ba? Galing-galing ng mga pangyayari dito. Nakakatuwa. Ang dami kasi ngayon ang mga ICE nandito na sa LA. Pero inuuna nila yung mga kawatan. Bihira naman sa Pilipino yung mga sangkot sa katulad dito, katulad ng mga ibang mga lahi, no, maliban sa Pilipino, na talagang gumagawa sila ng krimen, gumugurgur, nagnanakaw. Kaya ako, personally, gusto ko yung ginagawa ng gobyernong inuuna yung mga kriminal. Kasi dito ang lalakas ng loob nila sa Los Angeles County. Nagnanakaw sila, yung nakikita nyo sa mga mall, na nagnanakaw sila. Karamihan dyan, yung iba dyan mga undocumented o mga illegal. Ganun nila paglaruan ang batas. So that's good. At kasi sa ang presidente natin, meron talagang yun nga, kamay na bakal, mga idol ni Trump, si Pangulong Duterte. Okay, illegal alien na mga kriminal, sabi ni Lay Diaz. Exactly, parang si Erich Sylvester na nagnakaw ng identity theft. Yan ang number 1 dapat yan. Kasi, nagnakaw ka ng identity ng ng tao. Yes, sabi ni Faith Piva, Dolabay, Colombia will be sending 2 planes to pick up their people. Ayun, ang palusot na kanilang presidente, kasi daw, ipapagamit daw niya yung presidential plane dahil parang ang pinipaint nila sa media na
maltreated yung mga Colombians dahil isinakay lang doon sa, ano ba yung sinakyan nila? Parang C-130 ba yon? That's bullshit. 'Di ba? Buti nga sila naka-eroplano eh. Nung pumunta nga sila, tumawid sila dito sa border. 'Di ba? Dumaan sila sa swamp, dumaan sila sa kung ano-ano mga putik. Tapos sila ngayon, nasa eroplano. Ilang oras lang, nasa Colombia. Tapos ngayon, magrereklamo sila na hindi, minaltrato sila ng gobyerno ng Amerika. Anong maltreatment doon? Naka-eroplano ka pa eh. Buti nga hindi sila hinila ng lubid. Eh pagpasok nila, kung ano-ano mga tinawid nilang mga sapa dito, di ba? O sapa, o river, o kung ano man. Yes, watching from Rome, Italy, sabi ni Joan Aurelio Sevilla. Wag iboto si Erich. Sabi ni Clement Can, ang galing ni Donald Trump. Yes. So ngayon, mga palangga, don't support January 30. Yes, huwag niyo supportahan yung rally ngayon. Pangdilawan yan. Sobrang dilawan yan. Huwag kayong, dinabog nyo na sa komuno yung mga yan. Yang hirap kasi sa inyo, nagpapaniwala kayo dyan sa mga yan eh. Nag-comment lang. Na kunyari, kinokontra itong yung zero budget sa PhilHealth, tapos nagpapaniwala naman kayo. Diba? I told you, mga darling. Oh my God. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga yan. Dahil, okay, tingnan natin yung mga bagong eksena ditong kaganapan. Ano na mga date sa Pilipinas? Okay. Ngayon na ba simulan yung yun nga, ngayon na sisimulan yung pagpapatawag sa vlogger. Ngayong araw ba? Papatawag yung vlogger or next week? Sabi dito, magsisimula na sa Lunes ang investigasyon ng House of Representatives kaugnay sa pagpapakalat ng fake news at mga fake news peddler. Pangunahan ito ng TRICOM sa pamumuno ni Fernandez. Ayon kay Fernandez, panahon na upang panagutin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon, particular na mga vloggers at vloggers na konektado sa pagkakalat ng disinformation online. Kung meron kayong unahin nyo yung mga trolls ni Lisa Tanas. At kung ang sigurado akong ipapatawag lang dyan yung mga vloggers na suportado ni Pangulong Duterte. Pero yung mga pangit, yung mga mababaho, makukyoho, na mga syongit, na parang pinulot lang sa kanal ang mga itsura at mga pag-uugali na mga vlogger ni Bangag Jr. na binabayaran, pinupondahan ng Kaban ng Bayan, for sure ako, hindi yan ipapatawag. Protektado nila yan. Siyempre, binabayaran nila yan eh. Nagpapakalat ng mga kasinungalingan against me, against sa mga ibang vloggers, hindi yan ipapatawag kasi ang purpose niya ng pagpapatawag nitong waka ng inang tuwad committee na ito ay takutin at patahimikin ang mga Duterte supporters. Talagang Duterte supporters lang. Kasi yung mga supporters lang talaga ng taong bayan na nag-agree sa mga o nagsusuporta sa mga panawagan natin na ginagawa ang panggigipit ng bangag na administration, hindi sila ganun ganun ka-dedicated in terms of fighting against the bangags. Hindi sila nagmumura, hindi sila nagbibigay ng sobrang emotion nila. Kumbaga ganun lang yung pakikipaglaban nila. Pero itong mga Duterte vloggers, nakikita nyo dyan, yung mga nakikilala mo, yung mga Duterte vloggers, yan talaga ang kanilang dudurugin. Ikukulong niyang mga yan para patahimikin kayo. Wala nang hustisya sa Pilipinas. Wala nang freedom of speech. Inuuna pa nila yung vlogger na yan. Imbis na unahin nila yung vice scam. Ang sinasabi ni Fernandez, tinitira din namin sila, tinitira din naman, nagko-comment daw itong mga vloggers na, kumbaga, tinitira daw ng mga vloggers sila, ay nagsasalta din kami. Sabi niya, titirahin din namin. So, ang problema, ginagamit ng mga buwaka ng ina, lalo ka na Fernandez na bold star na bobo. So nga, wala ka namang alam buwaka ng ina ka, lumalamon ka sa Kaban ng Bayan, wala kang alam, bob ka. Kitang-kita naman na ang laman ng utak mo, burak. Ginagamit nyo ang kapangyarihan, ang mandato na maaring iba sa inyo ay ninakaw at di naman kayo nanalo. Ang vloggers walang kalaban-laban kasi kayo nagtatago kayo sa power nyong contempt mga buwaka ng genemies nyo. Buisit kayong lahat. Anong kalaban-laban ng vlogger? Sige nga. Kung gagamitin lang
ng taong bayan, ang utak nila, ang kanilang tunay na pagmamahal sa bayan, wala na dapat ang Congress na yan, burado na yan. Kaya lang, karamihan sa mga Pilipino, gutom, uhaw, binibenta ang kanilang prinsipyo at sinasamantala naman ng mga jutang ginemes na ito, gamit din ang pera ng bayan para bilhin ang mga nasa squatters area, bilhin ang mga kulang ang laman ng sikmura. Kaya ang ending niyan, talo talaga ang taong bayan. Di ba? Imagine nyo, vloggers ipapatawag. Ano ba yung kasalanan ng vloggers? Kung merong ginawa ang vlogger na defamatory o kasalanan, bakit hindi filean ng kaso? Ngayon, yung pagpapatawag na yan, pagtakip yan sa vice scam. Kasi ayaw nilang pag-usapan ang pagnanakaw ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ng gobyernong Bangag, pakikisabuatan ni Escudero, ni Grace po, ni lahat ng pumirma, ni Saldico, ni Speaker Tambaluslos, doon sa pondo, sa national na pondo, doon sa pera ninyo. Yan ay pagtatakip. Mag-grandstanding na naman sila at kanilang gigipitin ang vlogger. Tandaan nyo to, sa unang hearing, may makukulong o makukontempt na vlogger. They are destined to do that. Pinagplanuhan na nila yan. Utos lahat yan ng buwaka ng inang kidnapper, smuggler, kawatan na si Lisa Marcos, si Bangag Jr. na Addictus Benedictus. Yan ang katotohanan yan. Iko-contempt nila. Kaya nga, sabi ko sa inyo, my God, kailan kayo kikilos? Painjikan sa mata ang mga kawatan, sabi ni Kenneth. Sana nga. I-contempt nila mga DDS vlogger para walang maglabas ng mga fake news na ginagawa nila. Sila ang tunay na fake news. Tignan mo lang yung kanilang inulat natin. Wala bang nagpo-proofread sa kanilang mga balita? Instead na mabilog, magalong ang nilagay nila doon sa binasa natin kanina. Yes, sabi ni Roel, like Channel 167. Ayan, si Channel 167, una nang nakulong yan. Yan talaga gagawin mga palangga. Dilawan always hijackers, sabi ni Den Scorpion. Sarap junugin ang House of Representatives, sabi ni Nicola, sa laban DDS vlogger. Diba? Yan kasi binabayaran na nilang lahat. Gusto nila lahat patahimikin. Diba? Ano ang sabi ko sa inyo? Ang mga vlogger na DDS, sinubukan nilang bayaran o oferan. Kung hindi ka papayag, gigipitin ka, kakasuhan ka. Yan ang nangyayari Nangyari sa akin. December pa lang of 2022. No, ako'y nagsasalita na, pinipilit akong aregluhin. Pero nanindigan ako, anong kapalit sa akin? 4 na kaso. Pera ng bayan yan. Sinong kumaso sa akin? Politiko. Chairman, general manager ng PCSO. Si Mel Robles, nakawatan ang putang inang yan. Nakikinabang ang buong pamilya niya, bawat hibla ng nilalamo nila ay galing sa pera ng bayan. Ayon niya. Yan yung mga ano niya, hindi daw totoo. Tangina, saan ka kumukuha ng pera? Si Saldico, bawat hibla na nilalamo ng kanilang pamilya, galing sa pera ng bayan dahil ang mga malalaking kontrata ay nakay Saldico. Tapos, sinisira ko daw, defamatory daw yon. Yan, hinaharap ko sila. Di ba? Kung hindi totoo yan. Di ba? Pumupunta pa sila sa Amerika, gumagastos sila ng milyon-milyon at hindi lang naman ako mag-isa. Ang nagsasalita na yung dalawang yan ay kawatan. Yung dalawang designer, yung isa, wala na, tumba na yon. Dismiss na ang kaso with prejudice. Yung isa, patuloy pa. Ayun, may record ng scamming, harap-harapan, nasa dyaryo. Ineko ko lang. Pero dahil suportado ni Bangag at ni Lisa, gipitin si Maharlika, ayan, pero nilalabanan ko mga buwaka ng ina. Di ba? Lahat yan mababasura, madidismiss yan. Sa lahat ng kababoy, lalo na ngayon, si Trump na presidente. Lalo na kung nabasa na ni Trump yung, for sure, nabasa niya na yung mga sulat ko at mga video ni Bangag. Yung pulboronic video. Hello? Alam na ni Trump na addict si Marcos Jr.
Pwede ba? Huwag ka magpanggap. Ayaw ni Trump ng adik. Baka ano yan, chika-chika lang yan. Di ba gumagapang sila, nakausapin si Trump. Alam na ni Lolo Trump na adik ka, Marcos Jr. Na authenticated kang adik. Oh, sabi nga ni Trump, dineclare na nga niya na yang mga drug cartel na yan. Yung mga sangkot. Kasabwat ka, ikaw ang cartel ng Pilipinas. Oh, dapat nga gawin ni Trump, i-cancel niya lahat ng visa ng mga politiko. Lalo yung mga kaalyado ni Bangag, para hindi na makapasok dito sa Amerika at para hindi na makapag-transport ng nakaw nilang pera at pagbili dito ng mga bahay nila. Di bale, tulungan niyo ako. Alamin niyo lahat, sa lahat ng mga nanonood dito, baka kapitbahay niyo, kamag-anak ninyo, mag-email kayo dyan. Ayan yung email natin, Maharlika Network at Proton Mail. Lahat ng politiko na alam ninyo, na kaalyado ni Bangag, na bumili ng bahay dito sa Amerika, i-email nyo dyan at i-email natin kay Lolo Trump para isuspend niya lahat yung mga yan. Ayaw ni Trump yan. Ayaw niya ng Addictus Benedictus. Sabi ni Kerry Bass, may nagbi-build up kay Bangag, makipagkita daw kay Trump. Well, yung mga bilateral eklabush na yan, tingnan natin kung makikipagkita si Trump sa kanila. Pero syempre, napaka-smart nung lolo ninyo. Diyos ko po. Alam niya yan. Parating na nga sa kanya yan. Pero syempre, di sasabihin niya, baka sabihin niya, baka, you'll never know, baka si Trump ang maglabas ng video. Malay mo. Di ba, bongga yun? Monday, nagsasalta siya, nilabas si Bangag. Nilabas si Bangag, nasa screen, na nag-Addictus Benedictus. Sabi ni Saldi Galimit, today palangga, mabuhay po kayo. Sinasabi niyo ang katotohanan, laban para sa taong bayan. Go, go, go. God bless po. Walang pupunta sa rally. Okay? Diyan sa EDSA. Rally yan ng mga Bangag. Rally yan ng mga NPA, makakaluwang grupo, mga hangal. Rally yan ng mga walang paninindigan. Rally yan ng mga kalaban ng bayan. Pwede ba? Wag na kayong magpauto at magpabudol muli. Ay, may email daw si Lila. Lahat kayo na alam ninyo na may property dito sa Amerika na politiko. Kasi may mga kapitbahay kayo, nakikita nyo yan, i-email nyo ko. At ikukumpal natin lahat yan. Papadala natin kay Lolo Trump. Maging Citizen Watch kayo. Citizen Watch matawag doon. Kayo ang, anong tawag dyan? Citizen journalism. Tunay na journalista. Lelen, wag kayong pumunta sa January 31. Okay? Wag kayo pumunta. Rally ng mga ewan. By the way, mga hitad. Recently, nagsalta si Attorney Vic Rodriguez. I don't know kung final na ba, Pam, Marlon, final na ba? Mag-message wala ako. Final ba na number 56 si Attorney Vic Rodriguez sa balota? Sino ba nagsabi nito? Okay? Ay wala na, tinitira naman talaga lang si Attorney Vic, mangilan-ngilan lang naman to. $56. Okay? Sinabi ni Attorney Vic Rodriguez pala, 2 hours ago, sabi niya, kung nasaan yung hangin, nandoon. Sino ba nagsabi nito na sinabihan daw siya kung nasaan daw ang hangin, nandoon si Attorney Vic? Ito mga julol na to, wala din talaga sa ayos. But anyway, ako na magsasabi sa inyo. Teka muna. Sabi ni Attorney Vic, kung gusto ko nang, sinabi ko na to actually, kung gusto ko nang nasaan ang hangin, hindi na ako umalis sa Malacanang. Totoo yun. Kung si Attorney Vic Rodriguez ay gusto lang niya ng mangawat, magnakaw katulad ni Bangag, di sana hindi niya na inupo si Satanas na di ba ang unang-unang sinabi ni Attorney Vic, di ba? Hindi, kaya nga nagalit si Satanas kaya nga sinira ni Taning at ni Mel Robles si Vic Rodriguez.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!